Pagkatapos nga malaman ng pamilya Garcia ang nangyari nga sa hiwalayan ni Tanch at Sarah at kung ano na naman ang rason nito at ang mga nangyari nga sa Amerika, ay galit na galit nga yung mga kapatid ni Sarah at si Lomi nga ay tinawagan nga si Mama Tess. At yun na nga yung sinabi ni Mama Tess na nagrarant daw si Lomi, which is understandable kasi as a mom bilang isang ina, ganun talaga yung magiging reaction mo kapag may nangyari sa anak mong di inaasahan. Lalong-lalo na yung paborito mong anak tapos sinaktan lang at inapi nang wala ka nga sa tabi niya para ipagtanggol siya is ganun talaga yung mararamdaman mo. At bilang isang kapatid din, isang protective kuya, ganun din yun. May intindihan din natin ang side ng kuya ni Sarah. Hello, Tess. Ano na naman ba itong ginawa ng anak mo sa anak ko? At talagang sa Amerika pa talaga niya ito ginawa kung saan muntik nang malagay sa alanganin ang buhay nila ng apo ko. Huminahon ka muna, Flor, pwede ba? Huminahon. Inagrabyado at niluko ng anak mo si Tansyang anak ko. Pang-ilan na ba to? At ang kinasasama pa ng loob ko ay muntik na akong mawala ng anak at apo. Hindi ba nag-iisip yan si Tanch? Alam niyong buntis, Sarah, at pwede mo nga nibang buhay nito. Anong ginawa niya? Niloko pa rin niya ang anak ko. Sinaktan niya ang anak ko sa mga panahong kailangan niya ito at nagdadalang tao. Flor, hindi sinasadya ni Tanch ang mga pangyayari. Walang sino man ang may gusto sa nangyari at malagay sa panganib ang buhay ni Sarah at Amara. Hindi sinasadya. Pang-ilan na ba tong beses ginawa ni Tanch? Pinatawad ko siya nung muntik niyang paanakan si Sarah kay Juan. Pero ngayon, iba to. Buhay ng anak ko at apo ko ang nailagay sa panganib. Galing ako dyan sa butuan, pero wala ka nabanggit na may problema na palang mag-asawa. Sana hindi ko na lang pinasama ang anak ko sa Amerika kung alam ko lang aapihin siya doon. Ako na ang humihingi ng tawad sa nagawa ng anak ko kay Sarah ulit. Sinubukan kong pag-ayusin sila pero ayaw na ni Sarah at ayaw ko rin pilitin si Tan siya makisama pa kung hindi na siya masaya. Alam kong nagkamali na naman ang anak ko at wala na akong magagawa doon kundi suportahan siya kung saan siya magiging masaya. Kahit mali, susuportahan mo pa rin. Kahit nakakasakit na siya. Di na ako magtataka kung bakit ganyan ang anak mo. Malandi at di mo kontento sa isa. Lagi naghahanap, mapaghanap na babae. Flor, wag mong pagsasalita ng ganyan ng anak ko ha. Hindi natin alam ang mga nangyari at wala tayo doon. At baka nga anak mo rin ang nagkasala. Anak mo rin ang nagkamali sa anak ko kaya nagkaganyan ang anak ko. Hindi lang anak ko ang sisihin dito dahil silang dalawa naman ang may gusto nun. Lomi, sino yan? Nanay ba yan ni Tanch? Akin na, ako nang kakausap. Hello, si Gio to. Totoo naman na, malandi ang anak mo, mapaghanap, hindi makontento sa isa. Una pa lang, alam ko na manggagamit ang anak mo at malandi. Dikit ng dikit kung saan siya may pakinabang at dikit ng dikit sa kapatid ko at nagpapakaawa lagi-lagi tuwing niloloko niya ito. Iparating mo to sa anak mo. Wag na niyang guguluhin si Sarah at magpakita dito dahil hindi ko alam kung anong magagawa ko sa malanding yan. Kahit babae pa siya, hindi ko siya palalampasin sa ginawa niya sa kapatid ko. Pinagbabantaan mo ba ang anak ko, Gio? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Sa iyo yan ang galing, wag sa akin. Pwede kitang ipakulong sa sinabi mo yan. Adik ka ba ha? Ako, adik, baka yung anak mo ang adik na malandi. Malandi na nga adik pa. Alam mo kung saan siya adik sa titi, adik sa poke. Kung kani-kanino pumapatol, nakakadiri. Agad na yan, Gio. Tess, ito na sana ang huli natin pag-uusap. Huwag nyo na sanang guluhin. Si Sarah, lalong-lalo na ang anak mo, huwag na niyang guguluhin ang anak ko. Dahil baka di ako makapagpigil at masampan ko siya kapag nakita ko siya dito mismo. May karapatan pa rin ang anak ko na magpunta dyan. Dahil sa huling pagkakaalam ko, silang dalawang may-ari ng kondo na yan kung saan kayo nakatira. At may karapatan ang anak ko sa pag-aari ni Sarah, lalong-lalo na dyan sa kondo. Karapatan, dito sa kondo. Sa huling pagkakaalam ko, nagatian na sila ni Sarah. At sa huling pagkakaalam ko, Marites, si Sarah ang nagpakahirap at bumuhay sa anak mo at sa apo mo. Kung tama panahon wala ng trabaho ang anak mo kundi humilada lang. Tapos na sila. At sa anak mo na ang kondo na to dahil yun ang usapan nila sa napagkatian nilang properties.
Huwag mo nang pangarapin pa na mapunta sa'yo ang kondo na to dahil nakuha niyo na ang parte niyo. Pati nga tabo at merch ng toilet namin hindi niyo pinalagpas. Pati damit ng anak ko hindi mo pinalagpas ha. At pinlex mo pa talaga ha. Isinuot mo pa. Kaya wala na kayong karapatan dito. Itong kondo na to, sa anak ko na to at kay Amara. At sa pagkakaalam ko, hindi pa to bayad. So ibig sabihin, si Sarah ang magtutuloy nito sa kanya to. Galing din yung anak mo no? Puro utang iniwan dito sa anak ko. After sa mainit na pag-uusap na nangyari kay Lome at Mami Tess, ay tumawag kaagad si Mami Tess kay Tanch sa Amerika para nga ipaalam dito na nalaman na ng pamilya Garcia ang nangyari sa kanila ni Sarah at ang tungkol sa umanong pagluloko nito. And yun na nga, sinabi din niya ang mga binitiwang salita ni Gio at ni Lome sa kanya. And sabi ni Tanch, patawarin na lang sila. O diba? Kung sino pa talaga yung nagkasala, sila pa yung ganun. Hello anak, huwag ka na munang umuwi dito sa Pilipinas. Diyan ka na muna kay Army. Tumawag dito si Lome at Gio at galit na galit sila sa ginawa mo daw kay Sarah. Malamang nagsumbong sa kanila si Sarah. Ganun ba, Mami? Patawarin na lang natin sina Mami. Hindi nila matanggap na wala na kami ni Sarah at siguro hindi nila matanggap na ganun ang nangyari nga kay Sarah dito sa Amerika na napanak siya ng maaga. Naiintindihan natin sila dun. At isa pa, baka nahirapan siguro silang tanggapin na ayaw ko na kay Sarah. Kaya siguro ganun ang ginawa nila sa'yo. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari para na kay Tali at Taffy. Isa pa yan. Dapat hindi mo na hinahayaan na mapalapit si Sarah kay Tali. Hindi naman kadugo ni Sarah yung bata at hindi niya kaano-ano. Si Davy, ako nang bahala sa kanya magpaliwanag kung ano nangyari sa inyo ni Sarah. Mami, please, huwag mo nang palalayin ang sitwasyon. Hindi ako magkakaroon ng Tali kung hindi dahil kay Sarah. Part na si Sarah sa buhay ni Tali at ayokong ipagkait kay Sarah ang karapatan niya sa anak namin. Bakit mo iaasa si Tali kay Sarah? May sarili na siyang anak at hindi naging mabuting haligi ng tahanan si Sarah. At si Tali mayroon siyang tatay, si Vince, na handang magpakaama para kay Tali. Bakit mo pa hayaan si Sarah sa buhay ni Tali kung mayroon na naman dyan ang totoong tatay ng bata? Mami, ano ba? Ano pinagsasabi niyo? Si Vince, duno lang siya ng mga anak namin ni Sarah. Si Tali, at kung iniisip mo na babaguhin ko surname ni Tali at ipapalit ko ang kay Vince, no, hindi Mami. Apelido ni Sarah ang gagamitin ni Tali hanggang sa paglaki niya dahil kami ni Sarah ang gumawa sa kanya. Ganon din kay Amara. Mga anak namin sila. Anak namin ni Sarah at si Vince. Sperm donor lang siya at wala siyang karapatan at nilinaw ko na yon. Kaya please Mami, huwag mo nang ipilit ng paghuhin yon at wala akong babaguhin dahil bahagi si Sarah ng buhay ni Tali at ganon din ako kay Amara. Ikaw ang bahala. Ayoko dumating ang araw na maghabol si Sarah at magkaroon kayo ng problema na naman. Malapit ng graduation ni Davy. Anong plano mo? I invited Sarah para dumalo sa graduation ni Davy. Mahal ni Davy ang mamo niya. Ayoko magkaroon ng gap silang dalawa. Huwag na po muna kayong makianam sa problema namin ni Sarah dahil inaayos namin ito. Hindi bilang magkabalikan kami kundi bilang maging magkaibigan na lamang para na lang sa mga anak Mami. Kaya pwede ba Mami, huwag niyo nang gatungan ng problema. Oo na, sige na. Mag-iingat kayo dyan ni Army. Lalo ka na anak, mag-iingat ka dyan. Oo nga pala Mami. Darating sina Vince at Jen dyan sa Butuan para hiramin si Tali for 3 weeks. At napaalam na nga siya sa amin dalawa ni Sarah na hiramin niya muna ito kasi day off nila ni Jan. At sana nang Mami hindi tayo magkaroon na naman ng problema dito ha. Kunin niyo na lang siya pagpunta niyo ng Manila sa graduation ni Davy. At para na rin ma-meet ni Tali at ni Davy ang kapatid nilang si Amara. I'm sure miss na rin ni Tali ang Mami Sarah niya. Please lang Mami. Ayoko na magkaroon ulit kami ng problema na madadagdagan na naman at huwag ka munang gumawa ng eksena. Okay? Hayaan na natin sina Lomi at Kuya Gio. Intindihin na lang natin sila dahil kapatid nila si Sarah at tanam kung ganun ka rin kung sakaling sa akin nangyari yon. And please Mami, huwag na natin itong palalain pa. Okay. Makikipagplastikan ako kay Sarah para di tayong magmukhang demonyo kay Vince at Jan. Okay?
Mami, please, kasasabi ko lang 'di ba? Sige na, may shift pa ako sa work ko. Ingat ka rin dyan. Mag-iingat ka dyan, anak. Mahal kita, anak. Ang gusto ko lang ay maging masaya kayong mga anak ko at magkaroon ng magandang buhay ang mga apo ko. Yun lang naman ang hiling ko sa buhay at kay God. I love you too, Mami. Salamat sa pag-aalaga kay Dabi at sa pangunawa. Sige na. And huwag ka na rin mag-alala. I'm working on it para magkaroon ng magandang future ang mga apo mo. At bilang magulang bilang ina nila, responsibilidad ko rin sa kanila. Sige, Mami. Bye. Mga kla, itong Team Tara story ko is based on true life story talaga. And yung yun na nga, batuhan ng salita dito is mga ginawa ko lamang, diba, as a spice for my story. And wala pa akong prueba, narinig ko lang to ng mga chismis kasi chismosa tayo, marites tayo, mga ka-chismix, mga chismix lang din to na i-share ko sa inyo about nga sa totoong nangyari sa Tara. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta. And of course, kung ayaw nyo or immune na kayo sa ganito, sa nangyari sa kanila, is you can ignore my vlog. But sa mga lahat dyan na nakaabang ng step by step na pagmamupo ni Sarah at pagkikita nila ni Sarge, abangan nyo yun. So thank you so much. See you all on part 12. This is Gribonet and welcome to my channel. Sayonara!